Ganito tayo kalinis gumawa ng wiring mga par. Ito nga pala ay Raider 150 Carb Gen 2 2011 model. Bali ang inabil ni sir ay full clean rewiring. Check nyo ang pagkakagawa natin ng wiring mga par. Isang linya lang lahat ng wire at sobrang linis. At syempre mga par, ulang-una protected yan ang views para safe ang ating wirings. At kinonvert din natin ko sa full wave charging system para solid ang kuryente at anti-lowbat mga par. Simula yan sa ating headlight. Isang linya lang lahat ng wire. Ilagyan din natin to ng PIA loud horn. At kinonvertan din natin siya ng two-way alarm system, anti-agaw at anti-nakaw mga par. At syempre keyless entry na rin ang motor na to. Check nyo ang pagkakagawa natin ng wiring. Napakalinis at wala kang makikita ng mga relay o mga nakabalagbag na wire. At samahan nyo ako mga par para makita nyo ang unang itsura ng wiring neto bago natin napaganda at naayos ang wiring. Let's go! Good day mga par. Isa na namang Raider 150 Carb ang dumayo sa atin dito sa Camarines North, Caloocan para masubukan ang ating full clean rewiring. Ang issue ng Raider na to mga par ay sobrang kalat ng pagkakagawa sa wiring niya. At ang daming switch na nilagay mga par. Nagbistulang eroplano sa dami ng pinipindot. Bali ang iaabil ni sir ay full clean rewiring. Check natin ang bandang headlight niya mga par. Loaded na ng wire at mga relay. Pati dito sa may bandang leeg, ang daming nakatap tinalilan ng cable tie para kunwari malinis. Ang gagawin natin dito ay i-wash out natin lahat ng nakakabit. Kaya ito mga par. Baklasin na natin ang fairings nito para mas marita natin. Let's go! A few moments later. At eto na nga mga par, ang bumungad sa atin pagtanggal natin ng mga fairings. Sobrang gulo at makalat na pagkakagawa ng kanyang wiring. At hindi rin nakahinang ang mga dugtungan nito mga par. At ang isa pang issue nito ay nag-aagawa ng kuryente ang kanyang motor. Pag binuksan na lahat ng kanyang ilaw, kaya halos ayaw na tumunog ng kanyang busina. Check nyo ang pagkakawiring mga par. Sobrang gulo at makalat. Napakadelikado ng ganitong klase ng pagwawiring. Siniksik lang lahat sa may gilid ng carb mga par. Napakadelikado. Dahil pag kumislap ang wire, sabay na bugahan ng gas. Sunog ang motor nyo mga par. Check nyo parang wiring ng squatter. Pati dito mga par, nahihila ang wire pag lumiliko. Halatang hindi pinag-isipan ang gawa ng wiring na to mga par. Kawawa ang customer pag ganito. Nagbabayad naman daw siya ng maayos pero hindi maayos ang gawa sa kanyang wiring. Sobrang substandard ng mga ginamit na wire. Ayusin na natin to mga par. Let's go! A few moments later. Ganito nga po pala ako gumawa ng full clean rewiring kung saan ay hinihimay ko ang harness. Hindi lang basta inaayos ang wire. Pinapalitan ko rin ang mga wire na substandard mga para. Kine-check ko ang kondisyon ng harness, kung may naputol ba, hinihinang ko lahat. Ito nga po pala mga natanggal ko na ginawa ng ibang mekaniko. Papalitan ko na yung mga ginawa nila na yan ng Japan wire mga para solid at maayos ang daloy ng kuryente. A few moments later. At natapos na nga natin ang ating full clean rewiring. Kaya na po umusga mga par kung gano'n tayo kalinis magtrabaho. Check natin dito sa kanyang harness. Sobrang linis mga par at isang linya lang lahat ng wire. At syempre protected yan ang fuse mga par para safe ang nating wirings. Kinonvert din pala natin to sa full wave charging system, anti-lowbat mga par. At kahit maraming accessories ay kayang-kaya niya, hindi magagawa ng kuryente. Simula rito sa kanyang bandang leeg, isang linya lang lahat. At naka-PIA loud horn yan mga par. Nilagyan din natin to ng two-way alarm system, anti-nakaw at anti-agaw mga par. At kung nais niyo magpagawa sa akin mga par, matagal po ako gumawa ng wiring, halos inabot to ng 8 oras. Pero kahit matagal ang proseso, ay sinisigurado natin na malinis, maayos at quality. Hindi natin minamadali ang pag-wiring para sulit ang binabayad niyo mga par. Kaya ito, buuin na natin. At nabuo na natin lahat ng baha. Testingin na lang natin ang mga kinabit sa kanya mga par. Inabitan natin pa ng two-way alarm with keyless entry. Pwede natin i-start kahit walang susi mga par. Kaya wala siyang susi. Testingin natin, 2 click sa baba.
nag-start ang motor mga par. At ang special function nito, pagka nakakambyo ang motor mo at naka-side stand, hindi aandar ang motor pero bubuhos lang ang dashboard. Testing natin. Ayun, hindi siya nag-start mga par. Safety features niya pagka naka-side stand at nakakambyo, hindi dadaos-dos. Balik natin sa neutral. Yan, naka-neutral na siya. Testing natin ulit. Ayun mga par. Testingin din natin. Manyang busina. Solid na tumunog mga par kahit nakabukas ang driving light. Napakalakas ng kuryente. Andiyan ang hazard. Naka-Thailand LED bulb din pala si Sir. Mabilis ang blink. Buksan natin ang driving light. Napaka-solid ng ilaw at hindi kumukurap. Buksan natin ang hazard at driving light. Walang kakurap-kurap mga par. Yan ang passing light niya. Testingin naman natin ang kanyang anti-agaw mga par. Kunyari, inagaw ang motor mo, sinusiyan, palayuin mo lang siya mga par. 250 meters ang kayang abutin ng ating alarm. Patayin natin sa alarm mga par. Yan, namatay ang motor at mag-a-alarm, mag-iingayan mga par. At hindi mo papa-andar kahit anong gawin. Ayan, ayaw niyang umandar. Testingin naman natin ang silent mode mga par. Kung ayaw mo na mag-iingay ang motor mo, pero malalaman mo na may gumagalaw ng motor mo. Di mong pindot sa taas. Kunyari, ginalaw. Yan mga par, nag-iingay ang remote pero hindi mag-iingay ang motor. At hindi rin mapapa-under yan kahit silent mode lang siya. Ayan, ayaw niya mag-start mga par. Safe na safe ang motor mo rito. Kahit nasa malayo ka, malalaman mo na may gumagalaw kasi nag-iingay ang remote mo. Testingin naman natin ang kanyang park locator. Kunyari maraming motor, hanapin mo ang motor mo. Ayan, 250 meters mga par. Pandarin natin. Yun, ayos na to mga par. Salamat po sa tiwala.